Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Happy, yes! Kaso batok ni Sara Diskaya ug siyam ka mga individual gibalhin dinhi sa Subo. Congressman Richard Gomez nang hapak sa presidente sa Philippine Fencing Association. Tulo ka mga talisaynong atleta nakaangkon og tulo ka gold medals sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Ug traffic enforcer sa Mandaue City nagpahigayon og operasyon sa kadalanan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Silkibod Castro. Nang hapak sa presidente sa Philippine Fencing Federation si Leyte Representative Richard Gomez. Sa iranta, pinaagi ni ining report. Kuha kini sa CCTV sa Fashion Island sa Thailand diin gipahigayon ang fencing competition sa Southeast Asian Games. Makita sa CCTV nga adunay mga lalaki nga naglakaw ug nagistoryahanay. Pipila ka gutlo ang nakalabay, gihapak ni Leyte Representative Richard Gomez si Rene Gacoba, ang presidente sa Philippine Fencing Association. Miangkon hinuon si Gomez sa iyang nabuhat. Nakatayo ko, pinapanood ko yung laro eh. Tapos lumapit sila sa akin. Tapos yung kinakausap ko na sila, tumalikod eh. Lalapit ko sila, makikipag-usap ko sila, tatalikuran mo ako, bastos ka talaga. Talagang tinamaan. Aminin ko talagang nagagalit ako, naiinis sa decision na ginawa nila. Mato ni Gomez, adunay favoritism ang PFA ug mga coaches humanwa paduwa ang usa ka player sa Ormoc nga nagtop sa rankings ug gilisan kini og laing player nga dili taga Ormoc. Subay niini, nagsumiter og incident report si PFA President Gacuma ngadto sa head sa Philippine delegation sa SEA Games. Give me the authority to replace the athlete. He squeezed my hand really hard. He stepped heavily on my left foot, like I couldn't move. I see him approaching me. He cupped my jawline here, squeezed it really hard. HR ka lang, hindi mo alam ang ibig sabihin na maging atleta. And then he said, alam ko saan ka nakatira. Gipasabot ni Gacoma nga dagang silaod ang nabuhat sa mga player sama na lang sa sigig absent sa training ug uban pa. Apan nakaduwa noon ang player sa team event ug nakuha nila ang bronze medal. Walay plano si Gomez nga mangayo og pasaylo ug walay plano si Gacoma nga mopasaylo. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Duha sa 8 ka mga opisyal sa DPWH nga nalambigit sa 96.5 million pesos nga ghost project sa flood control sa Davao Occidental naabot na sa Cebu. Alas 3 karong hapon mitugpa sa Mactan Cebu International Airport ang eroplano nga giluwanan nila ni District Engineer Rodrigo Larete ug Czar Ryan Ubungen, Finance Section sa DPWH Region 11. Escort nila ang mga opisyal ug personnel sa NBI Davao ug gisugat usab sila sa mga opisyal ug personnel sa NBI Central Visayas Regional Office. Gikan sa MCIA, gida ang mga akusado sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City ang korte nga maoy nag-issue og warrant of arrest batok sa mga akusado. Karong hapon usab gilaumang maabot na sa Mactan Cebu International Airport ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya. Ang RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City nalakip sa 27 ka mga korte lukop nasod nga gidesignate sa Supreme Court isip Special Anti-Graft Court nga mo'y muhusay sa mga kaso sa mga anumalosong proyekto. Ning tungura sa ira nato ang kalambuan ug sitwasyon sa mga DPWH engineers nga miabot dinhi sa Subo subay sa kasong giatubang nga may kalambigitan sa flood control project. Tungsaran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, gidala na karong hapon o gipresentar sa korte kining duha sa mga akusado ni atong gihulagway nga maanumaluso nga mga flood control projects dito sa Davao Occidental. Pasado alas 3 karong hapon, humangyod silang arrival sa Mactan Cebu International Airport gidala dinhi sa Lapu-Lapu City Hall of Justice kining duha sa mga akusado sa maong kaso. Daling gipresentar sila sa sala sa RTC Branch 27 para sa opisyal nga return sa warrant ug pagpaabot usab sa commitment order nga i-issue sa korte kung asa temporaryo nga ibalhog kining duha ka mga akusado sa maong kaso.
ning mga orasan nagpaabot pata sa gawas sa maong courtroom ses wala man gipasulod ang mga sakop sa media tungkol kay doon na pay giproseso karon nining duha una pa gyud ma-release ang commitment order usa sa atong nasayran kining pagpaubos kanila sa medical examination una pasab ni sila gikatakda nga i-commit sa jail facility kung asa sila temporaryo nga itanggong. Nasayran sab nato gikan sa mga opisyales sa NBI nga doon na moabot anytime karon dugang pang mga DPWH officials ingon man katong gipaabot nato nga gikan gyud sa kauluhan ang contractor nga si Sara Diskaya nga dalhon sab og ipresentar dinhi sa RTC branch 27 para sa official return of warrant. Nagpaabot og mi-commit ang huwes og mga staff dinhi sa branch 27 para sa pagpaabot sa pipila pa ka mga dugang akusado sa ilang pag-abot dinhi sa Sugbo. Nasayran sa nato gikan sa NBI nga nagkabulag-bulag ni ang flights ning maong mga akusado supposed to be usa ra nik sila ka flight gikan sa Davao katong 8 ka mga akusado apan dunay kakulian gikan sa airline o sa ilang palisiya mao na nga na reschedule ang uban nga mga flights ang uban karong gabi pa moabot dinhi sa Sugbo. Baguhay lang ses nibiya sa pipila ka mga opisyales ang Regional Director sa NBI 7 Attorney Oliva ug ang Regional Director sub sa NBI Davao Region para musugat pa sa gikataktang pag-abot sa lain pa nga mga akusado ning ining gihulagway nga anomalous nga mga flood control projects nga subject nining kaso nga gipasaka batok kanila. Mo kana latest gikan dinhi sa Lapu-Lapu City Hall of Justice says Dagang salamat, Nico Sereno. Sa mga kapuso dinhi sa Cebu, ayaw si Piata. Nagpadayo ng atong bagong promo, diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa maong promo. Mamahimong magpadala sa inyong entries para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Bulungtad ang pagpanawat sa entries hangtod December 26. Ihulog lang ang inyong entries sa GMA Regional Stations o kaha sa piling supermarkets o grocery stores sa Subo. Bisitaha usab ang official Facebook pages si GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations o guban pang mga announcements. Pero mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nagreklamo ang evacuees nga nagguban o panimay sa Barangay Tingog, Mandawi City kay pagngan kuno sila og suga sa ilang giistaran karon. Ano ang report ni Nico Sereno? Kita pero tan-awang building nagsiga. kini ang gimu sa pipila ka mga evacuees nga naa sa gym sa Tingob National High School. Kilom-kilom kadto, kusog pang uwan, apan ngiob ang ilang giistaran. Matud pa, gilimitahan gyud ang paggamit nila og kuryente. Magabi ilang gitugot, pero kung adlawan, palungon kini. Kagahapon sa buntag sa eskwelahan, naabta namo sila nga nagtambay lang sa gym gawa sa ilang mga modular tents. Kay alimuot kuno, musod nga walay kuryente. Lisod kaayo ang mga sitwasyon yun diri paitag yun mag-uwan unya kanang puno mi diri unya kanang tubig pa namo kuryente. Alas 6 ilan ang pagngon ang kuryente. Unya pasigaon di magabi naman wa pa city gabi naman kaayo mo pay pagpasiga. Matod sa eskwelahan, gihimo kini para makontrolar sab ang electric bill nga nagkataas. Apan magabi pasigaon man para sa mga evacuees. Kay gigamit usab ang gym para sa Misa de Gallo, gipadaplin lang sa kilid ang mga tents sa 11 ka mga pamilya. Ang ilang mga balay sa Sitio Turil, Barangay Tingob, giputangan karong bag-o og karatula nga no-build zone. Nang hinaot sila nga maakomodar na sa relocation site sa syudad. Pila na lang jud sad mi diri ka buok. Mao jud ang amo ang gusto ang pasilong. Kagahapon formal sab nga gilusad ang Mandawi Bayanihan Village diha sa Barangay Gizo. Duna nay inisyal nga 50 ka mga modular shelter units o MSU nga napabarog sa taga Department of Human Settlements and Urban Development kondisyon. Ang turnover gisaksihan usab sa unang mga pamilyang mupuyo dinhi.
Labing-una kining mga shelter units sa Sugbo para sa mga biktima sa bagyong Tino nga kabalhinan nila sa dili pa ang Pasko. Gitrabaho pa hinuon karon ang dugang mga pasilidad sama sa shower rooms ug utilities. Karong Monday ang atong target date, no? Makabalhin ang around 14 families from Alang-Alang and Barangay Umapad. So ako lang nangay bitaw tag dispensa nila gamay, ato lang sang gipasabot na dili magud anak kadali ang pagproseso nya. Di sa nako sila ganahan ibalhin kundi pa ready ang lugar. Dito sa Mandaue, 200 units ang gagawin namin bubuo kasi ang utos ng ating presidente sa mahal nating sekretary si Jose Ping Aliling ng DSOD, gagawin itong isang modular city. So kompleto sa kagabitan, tubig, kuryente, tapos may mga sports facilities. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nganong bakbakon ug i-repair man ang dalan nga maayo pa ang kondisyon. Kini ang pangutana sa mayor sa Danau City sa mga proposed project sa DPWH alang sa sunod tuig diha sa ilang lugar. Butang nga iyang gibalibaran. Ano ang report ni Nico Sereno? Kuha kini sa Dan CP Garcia diha sa Danau City. Usa sa mga busy nga karsada sa syudad dapit sa ilang sentro nga planong tutukan sa DPWH. Parte kini sa 5 ka mga infrastructure projects sa ahensya alang sa Danau City nga ilang trabahoon karong tuig 2026. Apan naka-question niini si Mayor Ramon Nito Durano kay ang maong gitumbok nga mga proyekto dili unta prioridad karon sa syudad. Okay. Rehabilitate So Mayor Nito said na why would you prioritize a project na does not need to be rehabilitated? Bisan ang City Engineering Office nga mihimog inspection sa maong kalsada, mipasabot wala na damage ang daan ug walay structural defect. Wa pa kuno gikinahanglan ang major road construction sa pagkakaron. Tungod niini, wala mo issue og permit para sa maong mga proyekto ang mayor. Apan nisuwat hinuon si Durano ngadto sa presidente. Mipasabot nganong inay sa maong mga infrastructure projects lahi ang ilang gisugyot. Ang gusto sa Danau LGU, tutukan hinuon ang uban nga mga infrastruktura sa lain nilang barangay nga mas na-damage tungod ni Bagyong Tino. Daghan pa kuno niini ang nagkinahanglan og urgent attention og repair bisan gani usa ka taytayan nga nagkinahanglan og retrofitting human na apektuhan sa baha ug bagyo. Moto siya, nagsuwat na lang siya letter directly to the national, directing the priority projects of Danau, and hopefully DPWH or national will hear us regarding that concern. Padayon pang gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa hingtungdang DPWH Engineering District kabahin sa maong issue. Apan wala pa'y mutubag sa mga numero sa ilang opisina. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakasakmit og tulo ka bulawang medalya ang tulo ka mga talisaynong atleta atol sa nagpadayon nga 33rd Southeast Asian Games sa nasud sa Thailand. Ang mga atleta mao sila si Raven Faith Alcoseba sa women's relay, Matthew Justine Hermosa sa men's relay ug sa mixed relay nga sila si Alcoseba ug Kim Andrew Remolino. Mapasigarbuhon ang Talisay City LGU sa mga talisaynong atleta sa ilang kalampusan. Nagpamatuod kini kung nganong ipadayon ang mga programa sa paugnat sa kusog sa Talisay City LGU aron makaumol og dekalidad nga atleta. Nakadaig sila sa mga batang atleta nga misulbong ang abilidad sa natad sa paugnat sa kusog. Mupasar unya og resolusyon ang konseho nga mupasidungog sa tulo ka mga atletang talisaynon. Nagpaabot usab ang ilang pinansyal nga insentibo iniguli nila sa Pilipinas. Talisaynons nga kaning naghatag taon og dungog sa atong syudad, no, nakadawat sila gold medals. Doon na may ordinansa ni ana nga mga mananaog sa mga inani mga events, doon natay mga awards, recognition nga mahatag nila. Naatay financial nga pasidingog ni ani nila. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisubay karon sa Talisay City Police kining mga bata nga gikatahong migamit og mga boga o lantaka isip alternatibong pabuto apan illegal ug maghatag og peligro. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Unong kaadlaw sa di pa ang Pasko, inanay nang madungog ang mga buto-buto. Gawa sa mga firecracker, may migamit usab og boga o lantakang kawayan o PVC pipe. Ngayabaan og alkohol ug duslitan aron makamugna og buto. Gilagway ni Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon, hepe sa Talisay City Police, nga illegal kining klasiha sa pabuto tungod kay maghatag kini og risgo sa kinabuhi sa mga mogamit niini, labi na mga bata. Usa ang mga lantaka nga gipangita karon sa kapulisan aron sakmiton. Ato sang gihangyo mga kabarangayan, ilabi na sa mga tanod nga tabangan ang kapulisan sa pagbadlong niana kay illegal gyapon ang hinawton ta nga atong mga ginikanan na padayon kita sa magbinantayon ato ang tanawon kung sa itong pagbuhat sa itong mga anak, atong tanawon kung ang ipangbuhat sa itong mga anak, dili ba posible makahatag og kaning kaangol or kini bang di ba makadaot sa kabtangan sa uban. Samtang malinawan ang unang upat ka misa di Galyo nga gisaulog sa nagkalaing dapit sa dakbayan sa Talisay. Walay natala ang kapulisan nga mga insidente samtang gisaulog ang mga misa di Galyo. Apan bisa niini padayon ang kapulisan sa paghigpit sa seguridad, pinaagi sa pagpatrolya o pag-awhag sa mga Talisaynon nga padayong magbinantayon sa ilang mga kabtangan. Samtang 5 ka mga simbahan, mga kapilya o mga kompleks sa dakbayan sa Talisay ang nagsaulog sa mga misa di Galyo nga gipakatapan og mga traffic enforcer. Yang ko ni Joy Tumula kepe sa City Toda nga may paghuo sa trapiko sa mga dapitin gisaulog ang mga misa di Galyo. Apan madala-dala ra. Human nga daghang misa ang gipahigayon aron usab pagkunod sa volume sa mga tao. Dako na mong pasalamat sa mga simbahan tungod sa gipahigayon nilang kausaban karon mas daghan karon nga mga misa nga ipahigayon sa mga kapilya, mga complex, no? So dako kay siyag natabang sa mga volume sa mga tao. Dawn masses are generally peaceful. We have not received any report of any related incidents pertaining to Misa de Gallo. And then mapasalamaton kayo kita sa atong mga katabang sa pagpatunay dia sa traffic, sa security, sa City Toda, sa tanang mga BPSOs, sa tanang mga force multipliers. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Sa mga kapuso nato nga nagatang sa good news, ani-ana ang inyong ipaabot. Nipalit ba kamo og Brexona Deo ug nagpadala og entries para sa Kapuso Kasiyahan Panalo? Karon mahibaw na kung naapil mo sa unang batch sa mga midaog sa tag 1,000 pesos ug 5,000 pesos cash. Congratulations sa unang batch sa nakadaog. Sa mga wala pa maapil sa listahan karong simanaha, aduna pay mga musunod nga mga draw. Samtang magpaabot, bisitaha og i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos. At ang iyang sunod nga announcement sa dugang winners sa Kapuso Kasiyahan Panalo nga hatod sa Rexona Deo. Gilusad sa Mandawi City ang linahing operasyon aron makahatag og sorpresa sa pipila ka mga motorista. Uban ang partner company nag-operate ang taga-team ug nanakop og pipila ka mga riders nga adunay ginagmayng violation. Apan ang tuyo usab di ay niini, inay isyuhan, gipanghatagan sila og sorpresa sama sa helmet para mailisan ang ilang karaan nga gigamit. Nakulbaan una ang mga driver nga gipangsita. Apan nahuwasan nga pinaskuhan di ay hinuon ang ilang nadawat. Yang amo ra sa mga gipanakop gid kayo ato katud yung deserving gid kayo no sa helmet kay sagad nila mga guba na kay helmets, ang uban mga unprescribed kayo. So kaloy is Ginoo nangalipay sa Ginoo instead nga nakuyawan at first murag na prank ba. Napanlantawan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagmenos sa presyo sa produktong petrolyo sa Christmas Week. Gibanabana ni DOE OIMB Assistant Director Rodela Romero
nga posibleng mukantidad sa piso ug 22 sentimos ang pag-us-us sa presyo sa gasolina matag litro. Samtang 1.70 ug 1.75 usab ang pagmeno sa presyo sa diesel ug kerosene matag litro. Ang pagmeno sa presyo sa produktong petrolyo sangputanan sa pagsaka sa gidaghanon sa supply apan ubos ang demand. Nakatampo usab niini ang napanlangtawang kasabutan sa kalinaw tali sa Russia ug sa Ukraine. Gipusil ang usa ka 28 anyos nga lalaki sa B. Rama Avenue, Sitio Melonida, Barangay Calamba, Cebu City. Naila ang biktima nga si John Arthur Palaw. Sa inisyal nga imbestigasyon, samtang naglakaw si Palaw sa maong dapit, giatangan kini sa duha ka mga sospek ug dayon gipusil. Nakaangkon og mga samad pinusila ng biktima samtang nakasibat ang mga sospek. Nadala sa Cebu City Medical Center ang biktima. Giimbestigahan na sa kapulisan ang motibo sa krimen. Katakos sa mga sakop sa Civil Disturbance Management sa Lapu-Lapu City Police Office, nasukod atol sa gipahigayong Civil Disturbance Management Refresher and Equipment Showdown 2025 nga gipahigayon sa Police Regional Office 7 sa milabayng semana. Gipakita sa mga sakop sa CDM Lapu-Lapu ang mga basic formation kung unsaon pag-manage ang mga protesta, pag-disperse sa mga riot ug mga counter-attacks. Gawas sa Lapu-Lapu City Police Office, mi-perform usab ang mga sakop sa CDM sa nagkalain-laing police offices Lukop Region 7. Usa kini sa mga pagpangandam alang unya sa umaabot nga ASEAN Summit, diin ang Lapu-Lapu City ang usa sa mga host cities sa nasud international event. Samtang gikumpirmar usab ni Police Colonel Antonieto Cañete ang OIC sa Lapu-Lapu City Police Office nga adunay augmentation force gikan sa nagkalain-laing mga police offices sa Region 7 nga moabag sa kapulisan sa Lapu-Lapu gikan January 26 hangtod January 30 nga mo-schedule sa ASEAN Tourism Forum nga ipahigayon sa Lapu-Lapu City. For operations of Camp Krabi, they committed to us to augment personnel from other regions and also yung mga transportations and other civil equipments. Dila umang karong adlaw matapos ang inisyal nga distribusyon sa Noche Buena Pack sa Mandawi City LGU, kundi in priority ang nalista base sa 2023 census. Aminado hinuon si Mayor Junkie Uwano, may mga reklamo nga wala gayud makadawat gihapon sa gift packs, ilabi na katong wala malista. Pasabot niya, kini ang rason nganong adunay buffer stock sa mga food packs nga gi-order para sa mga wala malista sa census para mahatagon gyapon sila og pinaskuhan. Daghan pang gyapon mga unclaimed, yan nagpa-buffer naman tag around 14,000. Ang akong gi-instruction na lang nila plus pa katong sa mga unclaimed na kasi wala nagpuyo diri sa City of Mandawi, i-verify sa barangay personnel together with the city personnel na kung kaning balaya wa bigyan siya ni dawat. Way na dawat regardless kung pila sila ka household, tagaan sila kusa. Mga kapuso, ipadala na ang inyong entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mga mamalitay nga mosalmot niini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos gawas sa makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Mahuman ang sending of entries karong December 26. Pero pag matngon sa mga fake news, fake Facebook accounts o scam text, pagatang lang si GMA o bisitaha ang official Facebook page o microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Mga kapuso, gipaabot ang mapanganuron nga panahon apan mas sinati gihapon ang pag-uwan-uwan sa halapad nga bahin sa nasud. Tungod kini sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nga nagpasulabi karon sa Mindanao, Northeast Monsoon o amihan sa Northern Luzon ug easterly sa Southern Luzon, Eastern Visayas ug sa nahabiling mga lugar sa nasud. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga masinati ang kusog nga pag-uwan-uwan sa tibuok Central Visayas. Samtang posible usab nga masinati ang kusog nga pagbundak sa uwan sa Eastern Samar panahon sa kagabhion. Posible gihapong masinati ang pag-uwan-uwan sa ubang dapit sa nasud. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud.
Mga kapuso, 6 days to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon ug happy weekend mga kapuso.